Please share, like, comment, and subscribe. Narito na ang ikalawang yugto ng ating kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ang tunog ng nabasag na tasa ay tila isang malakas na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mainit na kape ay dahan-dahang kumakalat sa puting carpet, parang isang madilim na mantsa na hindi na mabubura, gaya ng pangalang kalalabas lang sa mga labi ni Paulo habang siya ay nananaginip. Sir, Dakila, pautal-utal na tawag ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kaba habang pilit niyang binabawi ang kanyang ulirat mula sa madilim na bangungot na tila ayaw siyang bitawan. Ngunit si Dakila ay nananatiling nakatayo sa tapat niya. Ang mga mata ay tila dalawang naglalaglab na uling sa dilim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging masikip. Tila ninanakawan si Paulo ng pagkakataong huminga. Makisig. Ulit ni Dakila. Ang boses nito ay hindi na lamang pait, ito ay purong puot. Sa dinami-rami ng lalaki sa mundong ito, Paulo, bakit ang kapatid ko pa? Bakit siya? Hindi niyo po naiintindihan. Sububok ni Paulo habang ang mga luha ay muling nag-uunahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang abutin ng kamay ni Dakila pero marahas itong iwinaksi ng huli. Anong hindi mo naiintindihan? Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpayanig sa buong silid. Naintindihan ko na ang lahat. Kaya pala mailap ka. Kaya bawat haplos ko sa iyo parang may pader na nakaharang. Dahil ba ang kadakilaang akala ko ay sa akin lang ay may nauna ng nagmay-ari. At ang masama pa, ang sarili ko pang dugo. Nagsimulang lumakad si Dakila paikot sa opisina, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang galit ay hindi humuhupa, lalo itong naglalaglablab sa bawat segundong tumatagal. Kinuha niya ang ilang papeles sa ibabaw ng mesa at marahas na isinigaw sa hangin. Lahat na lang ba, Paulo? Lahat na lang ba ng pag-aari ko kailangan may bahagi ang kuya ko? Mula sa kumpanya, sa atensyon ni Papa at pati ba naman sa'yo? Humarap siya kay Paulo. Ang mukha ay namumula na sa sobrang galit. Kahit dito sa loob ng opisinang ito, kahit sa gitna ng pagtatalik natin, si Makisig pa rin ang iniisip mo. Ano to, kailangan ko siyang maging kahati sa bawat pintig ng puso mo? Hindi po ganun, sir. Siyang sumira sa akin. Sigaw ni Paulo sa gitna ng higbi, pero tila bingi si Dakila sa anumang paliwanag. Sumira o nagustuhan mo rin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dakila, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Ginamit ka rin ba niya gaya ng paggamit ko sa'yo? O baka mas masarap siya kaya hanggang ngayon pangalan pa rin ang isinisigaw mo sa pagtulog mo? Sumagot ka. Marahas na hinawakan ni Dakila ang mga balikat ni Paulo at isinandal ito sa pader. Ang lapit nila ay hindi na puno ng pagnanasa, kundi ng pananakit. Ramdam ni Paulo ang matigas na katawan ni Dakila na nakadiin sa kanya. Ang Hungarian sausage nito na dati ay simbolo ng kanilang lihim na sarap ay tila naging armas ng dominasyon. Hindi ko matanggap, Paulo. Bulong ni Dakila sa tapat ng mukha ni Paulo, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ko matanggap na ang lalaking sinisimulan ko ng mahalin ay may bakas pa rin ng kapatid ko. Na habang hinahalikan kita, baka lasa pa rin niya ang hinahanap mo. I hate him. And right now, I hate what he did to you. And I hate you for letting him in. Muling sumigaw si Dakila, isang sigaw ng pagkadismaya at selos na nagpaguho sa huling depensa ni Paulo. Ang assistant ay napaluhod sa sahig, tinatakpan ng kanyang mga tenga. Pilit niyang tinatakasan ng mga paratang na tila mga bala ng baril. Habang ang boses ni Dakila ay patuloy na umaalinggawang sa dilim, ang paningin ni Paulo ay unti-unting lumabo. Ang bawat sigaw ni Dakila ay tila nagiging isang malumanay ngunit nakakakilabot na boses mula sa 3 taon na ang nakararaan. Ang opisina sa Makati ay tila naglahab
at ang amoy ng sandalwood ay napalitan ng amoy ng lumang kumpanya. Huwag kang matakot, Paulo. Tutulungan kita. Ang boses na yon ni Makisig, ang huling narinig ni Paulo bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kanyang nakaraan. Ang buhay ni Paulo bilang executive assistant ni Makisig Vernon Castañeda ay tila isang magandang pabalat ng libro na may nakapanlulumong nilalaman. Sa loob ng opisina, siya ang star ng kumpanya, ang inosenteng anghel na hinahangaan ng lahat. Ngunit sa likod ng mga pormal na ngiti, unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao sa ilalim ng bigat ng utang na loob. Pack your things, Paulo. May site visit tayo sa Batangas. Overnight. Malamig na utos ni Makisig. Pagdating sa tago at mamahaling resort, agad na inilak ni Makisig ang pinto ng suite. Sa ibabaw ng kama, may nakalapag na isang itim na kahon. Inutusan ni Makisig si Paulo na isuot ang laman yon, isang napakaiksing Japanese-style sexy maid dress at isang puting jockstrap. Sa gitna ng silid, habang pilit na sumasayaw si Paulo sa tindi ng hiya, kumuha si Makisig ng isang makapal na bulto ng cash at marahas itong ibinato sa sahig. Pulutin mo yan, Paulo. Kabayaran yan sa pagod mo. Nakangising utos ni Makisig mula sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahang yumuko si Paulo para pulutin ang mga kalat na pera. Dahil sa sobrang iksi ng maid dress at sa disenyo ng jockstrap, tuluyang nalantad ang lahat sa kanyang likuran. Tumambad kay Makisig ang napakakinis at maputing puwetan ni Paulo at ang kanyang lagusan na tila isang birheng bulaklak na naghihintay na mapitas. Hindi na nakapagpigil si Makisig. Lumapit siya at marahas na nilaro ang kaloob-looban ni Paulo gamit ang kanyang mga daliri. Napailing sa sakit at sa sarap ang binata, isang sensasyong hindi niya inaasahan at lalong nagpababa sa kanyang tingin sa sarili. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pagpapahirap, biglang tumigil si Makisig. Napagdesisyonan niyang hindi muna tuluyang angkinin ang binata. Gusto niyang lasapin ang bawat sandali ng pagsusuko nito. Lapit, Paulo. Hubaran mo ako. Malamig na utos ni Makisig. Nanginginig ang mga daliri ni Paulo habang tinatanggal ang kurbata at ang bawat butones ng polo ni Makisig. Nang tuluyang mahubad ang pang-itaas ng boss, natambad kay Paulo ang isang kaakit-akit na pangangatawan. Ang dibdib ni Makisig ay matigas, malapad at may tamang kulay ng pagkatan. Ang kanyang mga abs ay tila hinulma mula sa bato at mayroong mga buhok sa dibdib na naglalakbay pababa. Bumubuo ng isang tuwid na linya patungo sa ibaba ng kanyang pusod, direkta sa kanyang dakilang pagmamay-ari na sa galit ay nagsimula ng may ilabas na malinaw na likido, bumabakat ng husto sa kanyang slacks. Itali mo ako sa kama, utos muli ni Makisig sabay abot ng ilang sidang tali. Naguluhan si Paulo pero hindi siya pwedeng tumanggi. Sa gitna ng takot, itinali niya ang mga kamay ni Makisig sa headboard ng kama. Ang boss ay nakahiga ngayon, tila isang hari na naghihintay na pagsilbihan. Ngayon, halikan mo ako, mula ulo hanggang paa. Huwag kang maglalaktaw ng kahit isang pulgada. Wika ni Makisig, ang kanyang mga mata ay nakapako sa nangangatog na labi ni Paulo. Walang nagawa ang binata kundi sumunod. Sinimulan niyang dampian ng halik ang no ni Makisig, ang kanyang mga pisngi, hanggang sa bumaba sa matipunong leeg nito. Pagdating sa dibdib ni Makisig, naramdaman niya ang bilis ng pintig ng puso ng kanyang boss. Dinidilaan at hinahalikan niya ang bawat bahagi ng maskuladong katawan ni Makisig. Sunusundan ang landas ng mga buhok na naglalakbay pababa, patungo sa nag-aapoy na kadakilaang ito. Nang makarating si Paulo sa pinakasentro ng pagkalalaki ni Makisig, doon siya napatigil. Ang dambuhalang Hungarian sausage ni Makisig ay tila sumisigaw ng dominasyon sa harap ng kanyang mukha. Sa utos ng kanyang boss, dahan-dahang ibinuka ni Paulo ang kanyang bibig para tanggapin ang kabuuan nito.
"Watch out with the teeth, Paulo." Pigil hiningang babala ni Makisig habang ang kanyang mga kalamnan ay nag-iigting sa headboard. Tinanggap ni Paulo ang lahat. Ang bawat tulak ni Makisig ay tila abot hanggang lalamunan, isang sensasyong nakakabaliw at nakakalunod para sa unang pagkakataon. Sa kabila ng hirap at hiya, nahanap ni Paulo ang kanyang ritmo. Ang lasa ng kadakilaan ni Makisig ay tila may bukod tanging tamis, isang bagay na sa kanyang hinuha ay hindi niya kinakailang mang-aakalaing magugustuhan niya. Nagpatuloy ang binata sa paglalaro, ginagamit ang kanyang dila at labi para pagsilbihan ang hayop na nagpapatakbo sa kanyang buhay. Narinig niya ang mga ungol ni Makisig na unti-unting bumibigat hanggang sasabihin niya ang hindi na maitatagong sugdulam. "Diyan lang, huwag kang titigil." Ungol ni Makisig. At sa isang matinding bugso, inihayag ni Makisig ang lahat ng kanyang pagnanasa. Tinanggap ni Paulo ang bawat patak ng init na iyon, wala siyang itinira. Nilunok niya ang bawat bugso ng tamis na nanggaling kay Makisig habang ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang unti-unti na siyang nilalamon ng sistemang kinakatakutan niya. Ito ang simula ng tunay na paniningil. Isang gabi kung saan si Paulo ang kailangang magpaamo sa dambuhalang hayop bago siya tuluyang lamunin ng madilim na kakisigan ni Makisig Vernon Castañeda. Ang amoy ng bagong buhos na semento, kalawang na bakal at alikabok ang bumalot sa pandinig at pang-amoy ni Paulo. Isang linggo matapos ang nangyari sa resort, muling nag-utos si Makisig ng isang site inspection. Ngunit sa pagkakataong ito, dinala siya ng boss sa pinakamataas na palapag ng isang itinatayong skyscraper sa gitna ng BGC. Isang palapag na wala pang mga dingding, tanging mga poste at ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa itaas na tila abot kamay na ang langit. Ang hangin sa itaas ay malakas at malamig, humahampas sa suot na polo ni Paulo at tila nagbabantang liparin ang kanyang salamin. Lumingon siya sa paligid. Wala nang ibang tao sa 50 palapag na iyon. "Sir, baka may makakita sa atin dito. Hindi po ba delikado?" Nanginginig na sabi ni Paulo, pilit na itinatago ang kaba habang nakatingin sa kawalan ng bakod sa paligid nila. "Walang makakakita sa atin dito, Paulo. Ako ang may-ari ng proyektong ito. Lahat ng nakikita mo, ang bakal na ito, ang sementong tinatapakan mo, ay sa akin. At lahat sila ay sumusunod sa akin. Gaya mo." Malamig na sagot ni Makisig. Biglang hinawakan ni Makisig ang braso ni Paulo at hinila ito palapit sa kanya. Napasandalang binata sa matigas na dibdib ng boss. "Sir, hug po. Maawa po kayo." Pagsusumamo ni Paulo, ang boses ay nanginginig sa takot. "Hindi ko po kayang ganito rito. Baka may biglang pumasok. Sir, please, ayoko po." "Shhh!" Bulong ni Makisig sa mismong tenga ni Paulo, sabay pagdila sa tenga ng inosenteng binata, dahilan para kilabutan ng binata. "Huwag kang mag-alala. Ang bawat sentimo ng utang mo ay binabayaran mo ng maayos. At ngayong gabi, gusto ko ng special interest." Hindi pinansin ni Makisig ang pag-iiling ni Paulo. Sinimulan niyang halikan ng leeg ng binata. Mga halik na puno ng panggigigil na tila nais mag-iwan ng permanenteng marka sa porselanang balat nito. Mula sa leeg, gumapang ang mga labi ni Makisig patungo sa tenga ni Paulo. Dinidilaan at kinakagat ang dulo niyon habang bumubulong ng mga salitang nagpapahina sa mga tuhod ng asistant. Marahas na hinubad ni Makisig ang polo ni Paulo, dahilan para tuluyang malantad ang kanyang dibdib. Lunurin ni Makisig ng mga halik ang bawat pulgada niyon. Pinaglalaruan ng bawat bahagi ng katawan ni Paulo na tila ba isang sining na siya lamang ang may karapatang humawak. "Sir, tama na po. Please." Mahinang iyak ni Paulo, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi sumunod sa kanyang isip.
Inakay ni Makisig ang nanginginig na binata sa isang pansamantalang opisina sa sulok na napapaligiran ng mga blueprints. Doon ay nakatayo ang isang malaking architect's table, mabigat at gawa sa bakal at kahoy. Marahas na hinila ni Makisig si Paulo at inihiga sa ibabaw ng lamesang puno ng mga plano, lapis at mga protractor. Sa liwanag ng papalubog na araw, lalong naging matikas at mabangis ang anyo ng boss. Matapos tanggalin ni Makisig ang slacks ni Paulo, tumambad sa kanya ang katawang porselana ni Paulo. Itinaas nito ang magkabilang hita ni Paulo. Nasa point of view ng boss ang nakakahumaling na rosas na lagusan ng assistant. Nangangatog ang buong katawan ni Paulo nang maramdaman ng kamay ni Makisig na humila sa kanyang pantalon at underwear pababa sa isang marahas na iglap. Ang lamig ng hangin ay sumasampal sa porselanang pangangatawan ni Paulo na ngayoy lantad na sa gitna ng maruming paligid. Nahumaling ang boss sa halimuyak ng bulaklak ng binata. "Sir, please." Pagsusumamo ni Paulo, ang mata ay nagsisimulang magtubig. "Maghinay-hinay po kayo. Hindi ko po ito nagagawa." Tumingin si Makisig sa kanya, isang tinging puno ng gutom. Sinimulan ni Makisig ang pagpasok at doon nagsimula ang isang matinding irony. Habang ang labi ni Paulo ay paulit-ulit na bumubulong na itigil na at tama na, ang kanyang porselanang pangangatawan ay tila may sariling wika. Sa bawat dampi at kiskis ni Makisig, ang kanyang balat ay nag-iinit, kusang yumuyukod at humahanap ng mas malalim na koneksyon. Ang ironiya ng kanyang pagsasamo ay mas lalong naging maliwanag nang ang kanyang mga balakang ay magsimulang kumilos ng kusa, tila isang autopilot na mekanismo na uuhaw sa init ng boss. Sa bawat marahas na tulak ni Makisig, ang kaloob-looban ni Paulo ay tila nagre-rebelde. Dahil sa kanyang kawalang malay, alinsunta na bumitaw sa takot, tila lalo nitong iniipit at sinasakal ang anumang ipinapasok ni Makisig. Ang bawat pulgada ng kakisigan ni Makisig ay tila binabalot ng isang mahigpit at nanginginig na yakap mula sa loob ni Paulo. Isang natural na depensa na nauuwi sa matinding sarap para sa panganay na kastanyada. Naramdaman ni Makisig ang tindi ng higpit na iyon, isang kabaliwang nararamdaman ng boss dahil sa tila pagsasakal ng kanyang kaloob-looban. Ang higpit na iyon ay nagtulak si Makisig sa gilid ng kanyang katinuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang mga ungol ay naging tunog ng isang hayop na nagwawana. Dahil sa pagsakal na iyon ng katawan ni Paulo, lalong naging mapangahas si Makisig. Binilisan at itinodo ang bawat pag-angkin na tila ba nais tuluyang wasakin ng anumang hadlang sa loob ng binata. Lumalangit-langit ang lamesa sa tindi ng kanilang pagsasanib. Ang bawat marahas na tulak ni Makisig ay nag-iiwang marka hindi lang sa isip ni Paulo, kundi mismo sa architect's table. Sa gitna ng sakit at ng hindi maipaliwanag na sarap na tila nalalamon sa kanyang ularit, naramdaman ni Paulo ang isang mainit at malapot na likido na gumuguhit sa kanyang hita. Doon sa ibabaw ng mga blueprints ng gusali, tumulo ang kaunting dugo, ang ebidensya ng kanyang unang pagsusuko. Isang maliit na mantsa sa gitna ng mga plano para sa hinaharap, sumisimbolo sa pagkabirheng na tuluyang nilamon ng semento at alikabok ng konstruksyon. "Watch out, Paulo. You're mine now." Umol ni Makisig. Ang kanyang boses ay naging paos habang itinatanim kay Paulo ang napakaraming produkto ng kanyang mainit na pagnanasa. Wala siyang itinira. Ang bawat patak ng kanyang pagnanasa ay naging bahagi na ng looban ni Paulo. Tila isang selyo na hinding-hindi na mabubura. At sa gitna ng hapon na iyon, habang ang dugo ay natutuyo sa ibabaw ng mga blueprints, hinalikan ni Makisig si Paulo sa mga labi sa unang pagkakataon. Isang halik na malalim, marahas at puno ng pag-angkin. Hindi malaman ni Paulo kung saya, kaba o isang nakalulunod na kilig ang nararamdaman habang ang kanyang puso ay nagwawala sa pagitan ng pagkamuhi at ganap na pagpapasakop. Nang matapos ang lahat, iniwan ni Makisig si Paulo na nakahandusay sa maduming lamesa, nanginginig, puno ng mga marka ng sarap at may bakas ng pagkabirhen sa kanyang hita. Inayos ni Makisig ang kanyang suot na tila walang nangyari. "Ayusin mong sarili mo. May meeting pa tayo sa baba kasama ang contractors." Huling sabi ni Makisig
Bago lumakad palayo patungo sa elevator, naiwan si Paulo sa gitna ng bakal at semento, tinitignan ng malawak na langit na ngayoy madilim na. Ang inosenteng anghel ay tuluyang nabali ang mga pakpak at ang mantsa ng kanyang unang pagsusuko sa talahanayan ay nananatiling tahimik na saksi sa kanyang tuluyang pagguho. Lumipas ang 6 na buwan mula nang maganap ang gabing iyon sa construction site. Sa loob ng panahong iyon, ang buhay ni Paulo ay naging isang masalimuot na cycle ng trabaho sa umaga at pagsisilbi kay Makisig sa gabi. Ngunit sa gitna ng karahasang nararanasan, nagkaroon ng puwang ang isang mapanganib na damdamin. Dahil sa bawat matapos silang maging isa, niyayakap siya ni Makisig. Sa bawat pagkakasakit niya, dinadalhan siya nito ng gamot. At sa bawat pag-iyak niya dahil sa hirap ng trabaho, binubulungan siya nito na, "Special ka sa akin, Paulo." Unti-unti, naniwala si Paulo. Ang trauma ay nahaluan ng tinatawag na Stockholm Syndrome, isang huwad na pag-ibig na binuo ng desperasyon. Inisip ni Paulo na baka kaya lang marahas si Makisig ay dahil ganoon ito magmahal. Inisip niya na siya lang ang tanging nakakakita sa lambot sa likod ng dambuhalang anino ng boss. "Mahal mo ba ako, sir?" Tanong ni Paulo isang gabi habang nakahilig sa matikas na dibdib ni Makisig. Hindi sumagot si Makisig. Sa halip ay hinalikan nilang nito ang noo niya at binigyan siya ng isang mamahaling relos. Sa isip ni Paulo, sapat na iyon. Sapat ang material na bagay at ang panandali ang init para punan ng butas sa kanyang puso. Hanggang sa dumating ang isang gabing hinding-hindi niya malilimutan. Maagang natapos ang meeting ni Paulo sa kabilang building kaya naisipan niyang isorpresa si Makisig. Bumili siya ng paborito nitong kape at dumiretso sa opisina nito. Ngulit pagdating sa tapat ng pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. Maririnig ang mabibigat na ungol mula sa loob, isang tunog na kabisadong-kabisado ni Paulo. Sir." Dahan-dahang sumilip si Paulo sa siwang ng pinto. Doon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo si Makisig sa harap ng kanyang executive desk at ang Hungarian sausage nito ay kasalukuyang inilulubog sa isang lalaking nakatalikod. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Mark, ang pinakamalapit na kaibigan ni Paulo. Sa bawat marahas na pagtulak ni Makisig mula sa likuran, umuuga ang dambuhalang mahogany table. Ang langit-ngit niyon ay sumasabay sa mabibigat at hayok na hininga sa loob ng silid. Ang pantalon ni Mark ay nakababa na sa sahig. Naiwan siyang hubad at mahina sa ilalim ng kapangyarihan ng boss, habang si Makisig ay nananatiling suot ang kanyang polo. Binaba lamang ang kanyang slacks hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang puwetan upang bigyang daan ang dambuhalang sandata na walang awang umaangkin sa kaibigan ni Paulo. Tirik ang mga mata ni Mark sa tindi ng sarap na nararanasan, isang ekspresyong puno ng kabaliwan at pagkalunod sa sensasyon na tila anumang oras ay tutulo na ang laway nito sa ibabaw ng mesa. Habang patuloy ang marahas na pagsanib, kinakagat ni Makisig ang tenga ni Mark. Naninginig ang boses nito sa pagnanasa. "Ibaon mo sa akin ang lahat, sir. Ibaon mo!" Sigaw ni Mark. Ang boses ay puno ng panggigigil at pagsuko. "Ang laki mo, kayang-kaya ko. Ibaon mo hanggang dulo." "Iba ka, Mark. Ang galing mo," ungol ni Makisig. Habang ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa balakang ni Mark habang mas lalong binibilisan ng bawat tulak. Habang papalapit sila sa rurok, lalong naging mabangis si Makisig. Ibinaon na ang mga daliri ni Mark sa puweta ni Makisig, simbolo ng abot-langit na sarap. Sa isang huling matinding tulak, ibinaon ni Makisig ang kanyang kabuuan sa pinakailalim ni Mark. Isang lalim at lakas na hindi niya kailanman nagawa kay Paulo.
Gamit ang mga kamay ni Mark, mas ibinaon nito pa ang katawan ni Makisig sa pamamagitan ng paghila sa magkabilang puwetan ng boss. Napakalim nang naabot ni Makisig sa kaloob-looban ni Mark dahil dito. Sa tindi ng bugso, kitang-kita ang panginginig ng mga tuhod ni Makisig habang inisusuka ang lahat ng kanyang pagnanasa sa loob ng katawan ni Mark. Ramdam ni Paulo ang tindi ng pagsuko ng dalawa nang tuluyang silang magsabog sa ibabaw ng mahogany desk. Isang bagay ang malinaw sa nakitang iyon. Ang lalim ng pag-aangkin na ito ay hinding-hindi naranasan ni Paulo sa kamay ni Makisig. Ang rurok na iyon ay hindi lang parausan, kundi ito ay deklarasyon na si Paulo ay isa lamang pag-aaring hinding-hindi kailanman nakapukaw sa ganitong antas ng kabaliwan ni Makisig. Matapos ang bugso, dahan-dahang umayos si Makisig kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga binti mula sa tindi ng naramdaman. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang makintab na black card. Inilapag niya ito sa ibabaw ng pawis ng likod ni Mark. Eto, black card. Bilhin mo ang lahat ng iyong nais. Malamig na sabi ni Makisig habang inisasara ang kanyang zipper. Bago tuluyang lumabas ng silid, yumuko si Makisig at dinilaan ng pawis sa likod ng tenga ni Mark, isang mapang-aliping galaw na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Napabitawan si Paulo sa hawak niyang kape. Ang ingay ng pagbagsak ng tasa ay tila hudyat ng pagbasag ng bula ng kanyang ilusyon. Hindi siya nakita ng dalawa dahil sa tindi ng pagnanasa ay wala na silang pakialam sa paligid. Doon napagtanto ni Paulo ang lahat. Hindi siya espesyal, hindi siya mahal. Isa lamang siyang investment na kapag nakuha na ang tubo ay madali ng palitan. Ang lahat ng haplos, halik at pangako ay bahagi lamang ng isang laro kung saan siya ang talo ng biktima. Ang kadakilaan ni Makisig ay hindi isang regalo, kundi isang armas na ginamit para mawasak ang kanyang dignidad. Kumaripas ng takbo si Paulo labas ng gusali, hindi ininda ang ulan hanggang sa marating niya ang puntong hindi na niya kaya. Ang puntong kailangan na niyang lumayo sa Familia Castañeda. Or so he thought. Matapos ang gabing iyon sa ilalim ng ulan, nang makita niya ang marahas na pagtataksil ni na Makisig at Mark sa loob ng opisina, isang bagay ang tuluyang namatay sa loob ni Paulo, ang kanyang kawalang malay. Hindi na siya ang inosenteng anghel na basta-basta na lamang yuyuko at iiyak sa isang sulok. Kung ang mundong ito ay pinatatakbo ng kapangyarihan at pisikal na anyo, matututo siyang sumabay upang hindi na muling mayapak-yapakan. Sinimulan ni Paulo ang isang radikal na pagbabago sa kanyang sarili. Ang makapal at luma niyang salamin na tila naging simbolo ng kanyang pagiging biktima ay tuluyan niyang tinanggal at pinalitan ng contact lenses. May mga araw na nagsasalamin pa rin siya, ngunit mas modern-styled na ito. Ang pagbabagong ito ay lalong nagpalitaw sa talim at misteryosong ganda ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang lampayatot na intern. Nag-enroll siya sa gym at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit sa bawat buhat ng bakal. Unti-unting nabuo ang kanyang katawan. Naging matigas ang kanyang mga braso, lumapad ang kanyang balikat at naging defined ang kanyang dibdib at abs. Ang kanyang porselanang balat ay nanatiling makinis, pero ngayon ay may kalakip na itong bagsik at kumpiyansa. Sa gitna ng panahong ito, sa kabila ng sakit, hinayaan niyang maging malapit muli sa kanya si Mark. Hindi dahil sa muling pagtitiwala, kundi dahil sa isang masukistang pangangailangan na harapin ang sugat na iniwan nito. Hinayaan niyang isipin ni Mark na wala siyang alam, habang unti-unti niyang binubuo ang kanyang plano upang tuluyang makawala sa anino ni Makisig. Isang gabi, ilang araw bago ang tuluyan niyang pag-alis sa kumpanya, natagpuan ni Paulo ang sarili sa isang parke sa Makati.
biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, ay hindi na niya napigilan ang emosyong matagal na niyang ikinukubli sa likod ng kanyang bagong anyo. Napaluhod si Paulo sa gitna ng semento, umiiyak ng malakas habang ang ulan ay sumasabay sa kanyang mga luha. Ang bigat ng utang na loob, ang trauma ng pag-angkin ni Makisig at ang pagtataksil ng kaibigan ay tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya. Heto, mukhang kailangan mo to. Isang baritonong boses ang bumasag sa tunog ng ulan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap niya. Hindi maaninag ni Paulo ang muka nito dahil sa tindi ng ulan at dilim, pero ramdam niya ang kakaibang init at kaligtasan na nagmumula sa presensya nito. Ipinatong ng lalaki ang isang malaking itim na payong sa kamay ni Paulo. Huwag mong hayaang lunurin ka ng ulan. Malakas ka pa sa iniisip mo. Sabi ng misteryosong lalaki, isang matamis na kindat ang ibinigay nito kay Paulo bago ito tumakbo patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Nang tignan ni Paulo ang hawakan ng payong matapos tumila ang ulan, may nakaukit na 2 letra sa metal na bahagi nito. DC. Ang payong iyon ang naging taning sandigan ni Paulo sa mga gabing madilim. Itinago niya ito, pinahalagahan, at naging simbolo ng kanyang pag-asa na balang araw ay may darating na magliligtas sa kanya mula sa mga kastanyeda. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nasa loob pa rin ng opisina si Paulo, nanginginig habang nakasandal sa pader matapos ang marahas na pagtatanong ni Dakila kuol kay Makisig. Ang selos at puot sa mata ni Dakila ay tila naging isang apoy na hindi maapula. "Huwag kang magsinungaling sa akin, Paulo," sigaw ni Dakila. "May ugnayan pa ba kayo? May itinatago ka ba sa akin?" Sa gitna ng kanyang kabaliwan, marahas na hinablot ni Dakila ang bag ni Paulo na nakapatong sa sofa. Tila isang hayop na naghahanap ng biktima, hinalughog ni Dakila ang loob ng bag. Itinapon niya ang mga notebook, ang tablet at ang mga personal na gamit ni Paulo sa sahig. Tila gustong makakita ng kahit anong preba, isang sulat, isang litrato, o kahit anong mag-uugnay kay Paulo sa nakatatandang kapatid na Makisig. At doon, sa pinakailalim ng bag, tumambad ang itim na payong. Marahas ni itong hinila ni Dakila at tinitigan. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang nakaukit na DC sa metal na hawakan nito. Nanigas si Dakila. Ang kanyang galit ay biglang nahaluan ng matinding gulat. "Saan mo nakuha to?" Mahinang tanong ni Dakila, ang boses ay nanginginig na ngayon sa ibang dahilan. 3 taon ko tong itinago, Sir Dakila. Ito ang taning bagay na nagbigay sa akin ng dahilan para bumangon ng gabing gusto ko nang mamatay dahil sa kuya mo. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na ikaw pala ang nagbigay nito sa akin sa parke. Nanigas si Dakila. Ang tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking sinira ng kanyang kapatid ay ang lalaking matagal na niyang binigyan ng proteksyon sa gitna ng dilim nang hindi niya nalalaman. Bago pa man makapagsalita si Dakila, ang pintuan ng opisina ay marahas na bumukas. Ang malamig na hangin mula sa hallway ay pumasok sabay ng pamilyar at nakakasuffocate na amoy ng sandalwood. What a touching reunion! Isang malamig at mapang-asar na boses ang pumuno sa silid. Nakatayo sa pintuan si Makisig Vernon Castañeda. Mas matikas, mas dominante, at may nakakalokong ngiti sa mga labi habang nakatingin kay Paulo. "I told you, baby brother," sabi ni Makisig habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang kulog. "Ang sa akin noon ay sa akin pa rin ngayon. At mukhang kailangan ko ng singilin ng interest ng utang mo, Paulo." Saan kaya hahantong ang ganap na ito? Paano na si Paulo ngayong nagbabalik na ang pinakakinakatakutan niyang multo?
Anong banggaan kaya ang magaganap sa Castañeda Brothers? Magiging masuya pa kaya si Paulo? O makakatakas ba siya sa anino ng dalawang dakilang nilalang na ito? Abangan.